Nasa ganoong sitwasyon si Marcian nang bigla na lamang sunod-sunod na may mga aswang na nag-anyong aso ang umatake sa kanya. Sa halip na umatras at makaramdam ng takot, ay isang nakakakilabot na tawa ang napakawalan ng binata saka matapang niyang nilabanan ang mga aswang. Bawat aswang na sumusugod at umaatake kay Marcian ay walang kahirap-hirap niyang napabagsak. Pinagtatadtad niya ang katawan ng mga aswang gamit ang kanyang palakol at ilan sa mga ito ay walang awa niyang winakwak ang tiyan. May mga aswang pasanang nagtatangkang tumakas, ngunit maging ang mga ito ay hindi rin nakatakas sa liksi ng galaw ni Marcian at sa sobrang talas ng kanyang palakol. Hindi nagtagal ay nagtagumpay na napabagsak ni Marcian ang lahat ng mga aswang na umatake sa kanya, at hindi ni isa sa mga ito ay hindi niya pinaligtas. Hindi ako kilala bilang aswang hunter para lang sa wala. Kilala ako bilang halimaw pagdating sa anumang labanan. Nagagawa kong mapaiyak at mapatras ang aking mga nakakalaban sa talim ng aking palakol na tiyak na walang may makakatakas. Kinabukasan, pasado 3:30 pa lamang ng madaling araw ay nagising na si Marcian matapos niyang maghilamos at uminom ng mainit na inuming herbal. Kagaya ang palagi niyang nakasanayan ay nag-ensayo siya. Tumakbo siya at naglibot sa buong lugar nila Cleto. Nang muling makabalik sa bahay ni Cleto ay saka siya nag-push up ng higit 500 beses. Nang pumatak ang 9:30 ng tanghali ay saka siya tumungo sa bakura nila Cleto at nag-squat sa ilalim ng mainit na panahon. Samantala, bandang 5:00 na ng umaga na magising si Cleto. Hindi na siya nagtataka pa bakit nagising siya na wala na sa tabi si Marcian. Dahil naramdaman din naman niya na madaling araw nagising ang binatang mangangaso ng mga aswang. Agad na dumiretso si Cleto sa kusina. Tsaka siya naghanda ng kanilang almusal. Nauna na rin siyang kumain at maagang tumungo sa tabing ilog upang mag-abang ng pasaherong tatawid sa kabilang ilog. Halos 3 oras din ang tinagalan ni Marcian sa ilalim ng mainit na panahon, at pagkatapos ay muli naman siyang tumakbo at umikot sa buong lugar nila Cleto. Karamihan sa mga taong nakakasalubong ng binata ay napapasulyap pa nga sa kanya. Bawat kababaihan ay palihim na kinikilig sa tuwing nadadaan o nakakasalubong sila ni Marcian. Walang suot na pang-itaas na damit si Marcian, kaya halos karamihan sa mga kababaihan na nakakakita sa kanya ay pinaglalawayan siya. Tagaktak man ang pawis ni Marcian, ngunit nagsilbi naman yung pandagdag upang mas lalo lumakas ang apil at karisma niya lalo sa mga kababaihan. 1:00 ng hapon nang makabalik si Marcian sa tahanan ni Cleto. Matapos niyang iunat ang kanyang katawan ay saka siya tumungo sa kusina upang kumain ng kanyang agahan at pananghalian. 2 sandok lang ng kanin at kanyang kinain at 3 mangkok ng gulay. Matapos niyang kumain ay nagpakulo siya ng mainit na tubig at iyon ang ginamit niyang panligo. Hindi naging madali ang mga ensayong palaging ginagawa ni Marcian, ngunit ang lahat ng paghihirap niya at sakripisyo ay nagkaroon
ng magandang bunga. Kasing bilis siya ng kabayo kung tumakbo, kasing bilis ng kidlat kung kumilos, kasing bangis ng leon kung makipaglaban, at kasing tibay ng padera ang kanyang katawan. Maliban sa pag-iensayo ay may tangan din mutya si Marcian, at iyon ay ang mutya ng buwaya. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Marcian upang mapasakamay niya ang mutya ng buwaya. Dahil sa katunayan ay ilang daang mga buhaya ang nakalaban niya bago niya nakuha ang mutyang iyon. Malaki na rin ang ambag niya sa mutyang iyon, at isa iyon sa mga dahilan kung bakit siya mas lumalakas. 15 minuto bago tuluyang kumagat ang dilim. Sa mga sandaling iyon ay nasa labas si Marcian at naglilibang nang magsimulang umalulong ang mga aso. Napahinto si Marcian sa kanyang ginagawa nang makaramdam siya ng itim na enerhiya na nagmumula sa mga kalabang aswang. Napangisi ito at agad niyang kinuha ang kanyang palakol na nakasandal sa kanyang paanan. Hindi niya maiwasan na matuwa sa isipin na mapapalaban na naman siya. Ilang saglit pa ay naamoy na niya ang aswang na paparating, kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras at masaya niyang sinalubong ang aswang na kalaban. Bahagyang nagulat ang aswang matapos siyang salubungin ni Marcian. Hindi niya yon inaasahan at mukhang naramdaman nito ang mabigat at makapangyarihang aura ni Marcian dahil napatras pa ito sa takot. Akmang tatakbo at tatakas sana ang aswang nang mabilis na nakalapit sa kanya si Marcian. Napahalakhak pa ng tawa si Marcian sa kanya mabilis na pinabagsak ang kalaban. Hindi rin niya maiwasan na mapangiwi sa isipin na sobrang hina naman ang kanyang nakalaban. Magsitago na kayo dahil ako mismo ang maghahanap sa inyo. Nakangising usal ni Marcian. Sa kanya sinimulan ang kanyang misyon, at iyon ay ang pangangaso sa mga kalabang aswang. Agad na kumilos si Marcian at bawat aswang na nahuhuli niyang gumagambala sa bawat inosenteng tao ay walang pagdadalawang isip niyang pinapatay.